salamat po sa pagbabasa ng iyong salita. Mga Panginoon, encourage yung mga isa mensahe nito, pinundahan ito ng aming pagdalong espiritual ng Panginoon. Kasi alin namin, tuwing Tuesday, Panginoon, nawa ang gobyerno kami, samahan at kailangan ng mataas sa mga nakatalangin namin, sa sarili namin, sa pagtulong sa pagdalong espiritual ng bawat sa mga nakatalangin. Salamat po aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Kung papansin niyo, actually, hindi nga lang sa ating mga mananampalataya, nagiging defining trait na to ng napakaraming tao sa ating henerasyon. Nag-worry tayo sa finances, sa pamilya, sa kalusugan, sa pwedeng mangyari sa kinabukasan, at sa mga bagay na kung saan hindi natin kayang kontrolin. Nagkakaroon tayo ng mga araw na kulang ang ating tulog, hindi mapakali ang ating mga isipan, at nandun yung tahimik na takot sa ating mga puso. At hindi lang ito sa mga mananampalataya, actually, kung titignan nyo nga, yung henerasyon natin, lahat ng tao sa ating henerasyon, parang meron silang anxiety na nararamdaman sa kanilang mga puso. And yet, nung isinulat ni Paul, itong Philippians 4:6-7, isinulat niya ito hindi sa lugar na kumpleto siya, hindi sa lugar na komportable siya, hindi sa lugar na masaya siya, pero isinulat ito ni Paul sa loob ng kulungan. At isa to sa mga pinakamakapangyarihang commandment ng ating Panginoon. But at the same time, hindi lang to commandment, pero pangako ng ating Panginoon nang sabihin niya, be careful for nothing. Now si Paul, kung iisipin natin na baka kaya yan sabihin ni Paul dahil hindi siya nakaranas ng kahirapan o ng pag-aalala. Pero itong si Paul, isa siyang tao na kung saan, baka nga hindi pa natin nararanasan sa katiting ng naranasan ni Paul. Hindi lang siya nakakulong, nakatalikala si Paul, naka-chain up si Paul, may kadena siya sa kamay at paa, pinipersecute si Paul, at hindi siya sigurado sa kung ano yung magiging kinabukasan niya dito sa mundo. And yet, instead na kung saan mag-despair siya, mawalan siya ng kapayapaan, he speaks of peace. Hindi siya nagpapanik, he speaks of prayer. At instead na anxiety yung maramdaman ni Paul, assurance yung ibinibigay niyang mga salita sa Philippians 4:6-7. Yung mga verse na ito ay pinapakita yung prescription, yung gamot ng ating Panginoon sa isang kaluluwa na kung saan nangangamba. Tinutulak tayo niyan sa commandment ng Panginoon, sa instruction ng Panginoon at sa pangako ng ating Panginoon. Ang unang punto, there is a command. May utos ang Panginoon sa atin against anxiety, sa pangangamba. Anong sabi niya doon? Be careful for nothing. Ngayon kung iisipin natin parang ang pangit nung payo dito ni Paul. Kaya kasi sa Tagalog ng careful, ang una natin maiisip, mag-ingat. Huwag ka lang maging maingat sa kahit ano. Hindi mo na kailangan maging maingat. Hindi mo na kailangan magplano. Pero kung titignan natin yung ibig sabihin ng careful dito, hindi naman yung pagpaplano, pag-iingat. Ang ibig sabihin niya, yung pag-worry, pagiging anxious, pagkakaroon ng pakialam sa mga bagay na kung saan, at tinatanggal o ninanakaw yung kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Yung mga bagay na kung saan dinidistract ang ating mga puso, tinatanggal ang ating kapayapaan, at malinaw yung commandment ng ating Panginoon sa pamamagitan nito, be careful for nothing. Huwag tayong mabuhay in a state of worry, in the state of anxiety, in a state ng pagkatakot. Bakit? Unang-una kung bakit ganyan yung commandment ni Paul ng ating Panginoon. Dahil yung anxiety sa ating mga puso, yung pag-worry sa mga bagay, it is a show of distrust sa sovereignty ng ating Panginoon. Hindi tayo nagtitiwala na Panginoon yung may hawak ng lahat ng bagay. Our worry assumes na either hindi makapangyarihan ng Panginoon, hindi concerned ang Panginoon, hindi able ang Panginoon, o hindi niya alam yung mga nangyayari sa ating buhay. Our worry and our anxiety, it whispers sa atin na lahat ng bagay na nangyayari ay nakadepende sa atin.
But Scripture declares na Panginoon ang naghahari, Panginoon ang may control, Panginoon ang nakakakita. And anxiety, kaya ito ang unang utos sa atin ni Paul. It's because yung emotional weakness ng bawat isang mananampalataya, hindi lang yan weakness. Hindi lang yan emosyon. It reflects kung nagtitiwala tayo sa ating Panginoon o hindi. Pangalawa, kung bakit ang utos sa atin ni Paul, be careful for nothing. Dahil unawa niya na yung worry, yung anxiety, pipilayin niya yung pagkilos natin at pagsamba natin sa ating Panginoon. Bakit? Dahil ang isang puso na kung saan puno ng bigat, puno ng worry, hindi niyan kayang mag-worship ng malaya sa ating Panginoon. A troubled mind cannot think clearly about eternal truths. At yung anxiety, yung worry, dinidrain niyan yung ating kasiyahan, pinapahina niya ng ating pananampalataya, at nilulungkot tayo niyan upang hindi tayo makasunod sa gusto ng ating Panginoon. So instead of being careful, o sa ibang salin, being worried, being anxious, ang commandment sa atin ng Panginoon, tanggalin natin yan sa ating mga buhay. Dahil, nagbibigay ang Panginoon ng mas magandang alternatibo. Kung tinapos lang doon ng Panginoon na be careful for nothing, tapos na, unfair doon ng ating Panginoon. Dahil wala siyang alternatibo. Para bang sinasabi na huwag kang mag-worry, huwag kang mangamba, huwag kang maging anxious, pero yun lang. Pero hindi ito natapos. Binigyan tayo ng Panginoon ng alternatibo. At ano yun? Second point, ang sabi doon, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Nandun yung salitang but. And by hermeneutics, pag sinabi natin but, yun yung kapalit, subalit, ito yung kailangan yung gawin. Hindi niya lang tinatanggal yung anxiety natin, pero pinapalitan niya ng isang bagay na mas maganda at ano yun? Panalangin. At ano yung scope ng ating panalangin para matanggal yung anxiety? Not just one thing. Not just to focus sa iisa o dalawang bagay na ating pinapangamba. Anong sabi ng Panginoon? But in everything. Sa lahat ng bagay. At ang napakaganda dito sa salitang everything. Ibig sabihin, wala kang concern, wala kang pinapangamba na masyadong maliit sa harap ng ating Panginoon. Hindi siya katulad ng ibang tao na sasabihin sa'yo, naku, napakaliit na bagay lang yan. Hindi. Lahat ng bagay pwede mong ilapit sa ating Panginoon. Pero hindi lang yung maliliit na bagay. Wala ring mabigat na bagay ang hindi kayang pakinggan at buhatin ng ating Panginoon. Dahil ang sabi niya doon, everything, every detail ng ating buhay can be subjected sa ating panalangin. At ito yung magtatanggal ng ating anxiety at worry. Lahat ng pinapangamba natin, lahat ng kinatatakutan natin, lahat ng pressure na nararamdaman natin, lahat ng struggle na meron tayo, ang sinasabi ng ating Panginoon, huwag tayo maging selective kung ano lang yung ibibigay natin sa ating Panginoon. Hindi selective yung reliance natin. Ang gusto niya, total dependency sa bawat isang mananampalataya. At tingnan nyo yung forms of prayer na binanggit dito. Dalawang klase. Ang una doon, prayer. Yung pangalawa, supplication. Yung prayer dito, ito yung general communion sa ating Panginoon. Panalangin, pakikipag-usap, na para bang katabi mo yung ating Panginoon, nakikipag-usap ka sa Kanya, malapit ka sa Kanya, parang ang isang anak na nakikipag-usap sa Kanya, tatay. Pero yung supplication dito, pleading. Ibig sabihin, bilang anak, may karapatan kang ibigay yung lahat ng request mo sa iyong Ama. May karapatan ka na kung saan iparating sa Kanya lahat ng iyong nararamdaman, lahat ng iyong binubuhat. At ang napakaganda dito, kahit kailan pwede yan gawin ng isang mananampalataya.
kaya. Bibigyan ko kayo ng isang illustration. Pag nakakita ka ng hari, sa madaling araw, pwede bang gisingin ng mga sundalo yung hari para ipaalam yung gusto nila? Hindi. Kaya ba yung gawin ng mga mamamayan niya? Hindi. Sino lang yung pwedeng gumawa nun sa hari? Yung anak niya. Na anytime pwede siyang gisingin at sabihin, ito po ang aking kailangan. And you may think na kung saan, baka offended ang Panginoon with your repetitions. No. Repetitive prayer, yung mechanical prayer, yes. Pero repeating what you need sa harap ng ating Panginoon, hindi napapagod ang ating Panginoon na makinig sa atin araw-araw. Pero ano yung spirit ng prayer natin? Hindi tayo basta-basta mananalangin at ipaparating natin sa Kanya lahat ng kailangan natin o pinagdadaanan natin. May isang klase ng puso at pag-uugali yung kasama ng ating panalangin. Anong sabi doon? With thanksgiving. At crucial itong phrase na ito. Yung panalangin na walang puso na mapagpasalamat sa ating Panginoon. Kahit gaano pa kahaba yan at kabulaklak yan, wala na yang ipinagkaiba sa rosaryo ng mga Katoliko. It becomes religious language. Ang nag-iiba sa panalangin ng mga mananampalataya, yung isang pusong mapagpasalamat. At tingnan nyo yung formula kung bakit tatanggalin ito yung worry at anxiety sa ating mga puso. Dahil habang nananalangin ka, habang pinaparating mo yung gusto mo, yung kailangan mo, yung hiling mo sa ating Panginoon, combine mo yan sa isang pusong mapagpasalamat na inaalala yung lahat ng kabutihan na ginawa ng Panginoon sa Kanya, equals, ikaw mismo marirealize mo wala kang dahilan upang ikaw ay mag-worry. Dahil lahat ng hinihiling mo, ipinaparating mo sa isang Diyos na pinapasalamatan mo na sinagot lahat ng iyong pangangailangan. Kung tinulungan ka niya noon, tutulungan ka niya ngayon. Kung tapat siya sa iyo noon, tapat siya sa iyo ngayon. Hindi ka papalahin ng Panginoon. At alam niya ng puso mo, as long as puno ng pasasalamat ang iyong puso. At sunod to, ano bang sabi doon? But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, ang kasunod, let your requests be made known unto God. Totoo na kung saan, hindi nga natin kailangan magsalita bago malaman ng Panginoon yung ating mga panalangin. But verbalizing our prayer can help unload yung burden na nararamdaman natin at talagang maibigay natin yan sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Now, we will say, hindi ko naman kailangan magsalita, alam ng Panginoon, yun naman ang aking puso. Baguhin natin yung mindset natin. Your prayer is not for you to inform God. You do not need to inform God. Alam ng Panginoon yung lahat ng bagay na nangyayari sa atin. But prayer is transferring our trust to God. Dahil yung totoong panalangin, Panginoon, this is beyond me, pero hindi ito lampas o hindi ito malayo na kaya mong solusyonan yung lahat ng bagay na aking nararanasan. At ano yung resulta? Pag tinanggal mo yung anxiety, yung worry, be careful about nothing, pinalitan mo ng alternatibo ng ating Panginoon, ng panalangin at supplication, ano yung resulta? Ang sabi doon, and the peace of God, which passeth all understanding. Ibig sabihin, sabi doon, yung kapayapaan ng Panginoon na hindi kayang arokin ng ating mga pangunawa. Yung kapayapaan na ito, hindi ito psychological relaxation. Hindi ito temporary relief. Hindi ito yung sinasabi ng mundo na kapag naging okay yung inner self mo, magiging okay ka na, you will be at peace. No. Supernatural yung peace na to, na kahit sa kalagitnaan ng mga problema, ramdam mo yung kapayapaan. Bakit? Dahil kapayapaan na to, hindi ito mental, hindi ito psychological, hindi ito emotional.
Ito yung banal na kapayapaan na nanggagaling mismo sa ating Panginoon. At ang sabi dito, hindi dito sinabi, and the peace with God. Sabi na, and the peace of God. Kasi yung peace with God, makukuha mo yan sa oras at araw ng iyong kaligtasan. We are now at peace with God. Pero yung sabi doon, the peace of God, yung kapayapaan ng Panginoon mismo ang may-ari sa kanyang sarili, ini-impart niya sa kanyang mga anak. Ibig sabihin, yung kapayapaan ng isang Kristiyano na hindi nakadepende sa sirkumstansya niya, kung hindi sa kamay ng kanyang ama. At ano yung nature ng ating kapayapaan? Passeth all understanding. It defies all logic. Hindi yan kayang explain ng human reasoning. Hindi yan kaya explain ng psychology. Anong ibig sabihin nito? Makikita mo yung isang Kristiyano may kapayapaan siya kahit nandun siya sa lugar ng problema, sa lugar ng sakit. Kalmado siya sa mga oras na uncertain siya. Kaya niyang matulog kahit nandun siya sa krisis katulad ni Haring David. Psalms chapter 3. Makikinig ako kay Charles. Meron siyang pag-asa sa kalagitnaan ng kanyang kalungkutan. At itong kapayapaan na ito, malilito sa ating ang mundo. Kung tunay tayong mga Kristiyano, malilito sila sa paano parang nagagawa ng tao ito na maging mapayapa at maging masaya sa kalagitnaan ng lahat ng kanyang nararanasan. Dahil nasa atin yung kapayapaan ng ating Panginoon. At ano yung purpose nito, ng kapayapaan nito? It shall keep your hearts and minds. Yung salitang keep dito, military term na ibig sabihin, gwardyahan, bantayan. Ito yung magbabantay sa ating puso at isipan na hindi magko-collapse emotionally ang ating mga puso at hindi kakainin ng mga destructive na kaisipan yung ating mga isip. Anxiety and worry attacks both the heart and the mind. Pero yung kapayapaan ng Panginoon na nanggagaling sa ating panalangin at pagtitiwala sa Kanya, ito yung maggagwardya sa ating puso at isipan. At ano yung channel nito? Ng peace na ito. Sabi doon, through Christ Jesus. Ibig sabihin, this is not a technique. It is a person-centered experience. At yung persona yun, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Kristo. Meaning, para lamang ito sa mga tunay na Kristiyano. Ano yung practical application dito? Una, identify natin yung lahat ng worries natin sa ating buhay. Let's name them honestly. Sa harap ng ating Panginoon, huwag natin itago sa Kanya. At hayaan natin na kung saan Panginoon ang kumilos at magtanggal nito sa ating mga puso. And practically, palitan natin ang mga bagay na ito ng panalangin. Turn each fear with a specific prayer request. Dahil ang sabi ko ng Panginoon, but in everything, with prayer and supplication, with thanksgiving, ibig sabihin, ang number one, pangontra natin sa anxiety at worry kasama ng panalangin, isang pusong mapagpasalamat sa ating Panginoon. Kahit ano ang mangyari sa atin, mabuti man o masama, ipagpapasalamat natin. Ang pinakahuli, we rest not in our own character, not in anybody else's character, but in God's character. Dahil ano sabi doon, bibigyan tayo ng kapayapaan through Christ Jesus. Bilang conclusion, hindi ko sinasabi na kung saan tatanggalin ng Panginoon yung mga bagyo sa ating buhay. Pero ang ibibigay niya, yung kapayapaan, yung pagiging kalmado sa kalagitnaan ng bagyo. Nung sinabi ko ni Paul, hindi naman tinanggal ng Panginoon si Paul doon sa kulungan. Hindi naman niya tinanggal yung tanikala ni Paul. Pero binigyan niya ng kapayapaan sa puso si Paul. Ano yung punto?
When worries arise, hindi yan opportunity para bumagsak ka bilang mananampalataya. Amen. Oportunidad yan upang matransform mo yung worry mo sa worship sa ating Panginoon. Yung panic sa petition, yung panic sa prayer, at yung fear at takot sa faith at pananampalataya. Yung anxious heart natin bilang mga mananampalataya, makukuha mo yung gamot not by being in control sa buhay natin o sa mga nangyayari sa atin, but in surrendering sa ating Panginoon sa Kristo. And when prayer replaces anxiety, peace replaces worry. At yung kapayapaan na yan na magbabantay day and night sa persona ng Panginoong Kristo sa ating mga puso at isipan. Lamang muna natin tatapusin ang ating devotion. Paki-off na po ang ating live at magpe-prayer.